beginning in Galilee with the baptism John preached, of the way God anointed him with the Holy Spirit and power. He went about doing good works and healing all who were in the grip of the devil, and God was with him. We are witnesses to all that he did in the land of the Jews and in Jerusalem. They killed him finally, hanging him on the tree, only to have God raise him up on the third day and grant that he be saved, not by all, but only by such witnesses as had been chosen beforehand by God, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commissioned us to preach to the people and to bear witness that he is the one set apart by God as judge of the living and the dead. To him all the prophets testify, saying that everyone who believes in him has forgiveness of sins through his name. The word of the Lord. Thanks be to God. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. We know that a little yeast has its effect, all to the dough. Get rid of the old yeast to make of yourselves fresh dough, unleaven loaves as it were. Christ our Passover has been sacrificed. Let us celebrate the feast not with the old yeast, not of corruption and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. The word of God. Thanks be to God. Please all stand.
Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early in the morning while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciples of Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not know him. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went to him, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat. Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Pakiulit na po. Yung mas masaya. Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Yung mas masaya pa. Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Lahat po ng aming paghihirap sa apat na araw ng paghahanda ng panahon ng Kwaresma ay mawawala ng kauluhan kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Ito yung maliwanag na ibinahayag ko sa akin ni San Pablo sa kanyang sulat. Bago yun na kung saan ay higit namin tingnan at isa sa sentro ng ating pananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nga sa aking sa responsoryo, maliwanag na ibinahayag, ito ang tabiang araw na ginawa ng Panginoon. Magsaya at mag-iwang sa kanyang pagligtas. Sa Ebanghelyo na aming napakinggan ay kundihan ko natin sa ngayon ni San Juan. Ibinapakita ito na yung pinagbibigyan kay Jesus ay wala ito yung pagkain ang empty tomb. Kaya dalawang interpretation ang pwede yung makita natin sa Ebanghelyo na ito. Una ay yung ibinahayag ko ni San Maria Magdalena. Kinuha nila ang bangkay ng Panginoon. Dahil maraming dahilan kung bakit wala yung bangkay ni Jesus sa kanyang libingan.
Ito yung paniniwala ng iba na maaaring ililipat, maaaring ninakaw, maaaring ito ay inuwa mismo ng mga apostoles, maaaring ito para lang masabi na si Jesus ay muling nabuhay, ay pwedeng maraming maging dahilan, pero hindi na ulukan na si Jesus ay muling nabuhay. Yan po yung isang interpretasyon. At yung isa naman extreme na interpretasyon na kasaluhan ng nakit na magkakaw kayo. Si Jesus ay talaga muling nabuhay. Pero hindi lang magawa ko na nakita ni Maria Magdalena, ni Pedro at isang Juan Apostol at Evangelista na walang bangkay ang pinagbibigyan ng Jesus. Ngunit meron pang ibang detalye na nagpapahayag na ito ay hindi lang basta tinataw yung bangkay. Bakit? Sabagat nakaayos ang mga wayang nito. Ano ba yung mga wayang nito? Yun po yung ginapalo sa katawan kapag kunamatay. So, kapag nanakaw yung bangkay, ay iiwan mo ba yung kayong nino na pinagbalungan mo sa bangkay? Dadalhin mo ba yung bangkay na nakalupa? Ay, tsaka kung araw na yan, nalangamoy na yan, dumalaan na rin yan sa kapag nila mo yung patay na nakalupa. Yung amoy yan ay madadala mo na rin kasi sa akapit yung padala mo doon sa mismong katawan ng taong namamatay. At saka magnanakaw pa na aayusin mo pa yung mga kayong mo at yung damit na inilagay sa kanyang ulo. Ay yung unang reaksyon ay siyempre ay baka mahuli sa iyong magnanakaw. Pero hindi. Nakita nyo lang nakakapos ng maganda, magkaiwalay yung kayong ninong at saka yung damit na inilagay sa ulo ni Jesus. So, bahagi ko lang sa ating paniniwala, maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. At doon sa mga nakasipa, noong bihira na muling magkabuhay kagabi, ano nga sabi ng angel na nakita nila doon sa bihira ni Jesus sa mayan mo si Evangelio ni San Mateo, hanapin ninyo ang Kristo muling nabuhay sa Galilea. Doon mo matatagpuan ang Kristo muling nabuhay sa Galilea. Bahagi ng kung saan ay tayo hinahanap ng buong may Baba na matagpo namin ang Kristo muling nabuhay. Alam niyo kasi sa ating pagkilos bilang mga mananampalataya, mas madali ko tayo makalawin kapag pinag-usapan natin yung krus na Jesus, yung pagkapako ni Jesus, yung ating mga paghihirap, mas madali mo natin makipahayag ng ating naranasan ang ating Biyernes Santo. Ito ang ating kalpahyo. Sa ating mga pag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 p
sa Biyernes Santo ng ating buhay, sa bundok ng Kalbaryo. Madali natin sabihin kung ano yung ating Kalbaryo. At kung minsan ginawa natin, binibigyan natin ng pansin sa ating pang-araw-araw buhay. Hindi mo masama na ma-identify natin ang mga lugar na kung saan yung masasabi natin dito ang aking Kalbaryo. Pero hinahamon tayo ng gusto niya kailangan din, ma-identify din natin yung bahagi ng ating buhay na kung saan doon natin nakatagpo ang Kristo muling na buhay. Kasi bakit po? Kasi ang ating pananampalataya sa pananampalataya na natapos lamang ang Biyernes Santo. It has to proceed and end at the day of the resurrection. Hindi na mo dapat ang nakatagpo natin ng Kristo naghihirap. Hindi lang po yung Kristo nakapako sa krus. Hindi lang po yung patay ng Kristo. Bahagi po yun. Pero hindi lang po kulang po. Kapag yun yung namin na naranasan, kinakailangan din namin maranasan ang Kristo muling na buhay. Kinakailangan din maging bahagi po ng ating kalinaan, yung ating mga karanasan na masasabi namin aming dalagay. Kasi bakit? Dito po nakatagpo ang Kristo muling na buhay. Alam niyo kasi kapag tinignan natin ay yung aming paghihirap at yung aming pagmamahasakit. Hindi na po sa pagkat hindi ito kompleto sa ating pag-alakbay bilang mga sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Pero sabi ako, we are living, binubuhay natin yung ating karanasan ng Biyernes Santo. Pero hindi natin binubuhay yung ating karanasan ng linggo ng muling pagbabuhay. At sabi ko mga dalawasa, ng mga neuroscientists, na sa bahagi ng utak natin, iisa lamang ang nagpuproseso ng pain, either physical or emotional pain. Isa lang yung bahagi ng ating utak. Kaya maging yan ay physical o emotional, parang yung masakit sa ating buhay. Ano ba? Yung physical pain, binalo ka ng tatay mo. Nung panahon namin, binalo kami ng tatay na syndrome. Sabi ng iba ay sila ay nakaranas pa ng dos corpus. Ngayong panahon na ito ay pinagbabawal yung pagpapalo. Pero ang pagpapalo ay pinalo tayo ng tatay namin ng syndrome. Yun ay nararamdaman natin kung tayo nararamdaman natin yung pain. Masakit. Hindi ka nung sa web. Masakit yung pagpapalo natin. Pero every time na naalala ninyo na kayo ay pinalo ng tatay ninyo at nararamdaman mo pa rin yung sakit ng pagpapalo ng tatay ninyo, ibig sabihin ay hindi nyo pa nakarating ang muling pagpapabuhay. Hindi nyo pa na kakamit ang pagpapagpo kay Kristo muling na buhay. Kasi namin pa rin yung sakit. At dahil na 5 taon na nakalipas, 10 taon na nakalipas, kung minsan ay mga 20 taon na nakalipas, dahil sa inyong mga patawad ng tatay mo, you are relieving the same pain. Binubuhay mo yung sakit na minsan
Tinatawag ko na yung tatay ko. Sapagkat ngayon nararamdaman ko na mahal ko lang ng Diyos. Kasi may tatay ako na